Magandang buhay po sa ating lahat. Ako po si Ginoong John Lester B. Reyes mula sa pangkat ng BSED 4F, isang mag-aaral na ipapakatulubhasa sa wika at asignaturang Filipino. Ngayon po, magandang araw po sa ating lahat. At bago po natin simulan ang talakayan na mangyayari ngayong araw, atin muna itong bigyan papuri ang ating Panginoon. Ating pong iyo ko ang ating mga ulo sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Sana Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Maganda umaga ulit. Bago kayo maupo, pakisigurado lang na lahat ng upuan ay walang kalat at maayos ang mga upuan. Ngayon, kung wala ng kalat na nakikita at maayos na upuan, maaari na kayo magsiupo. Siyempre, bago ko makalimutan, sino nga pala or sino-sino ang mga lumiban sa klase? Atin na lang pong ipagpalagay na walang lumiban sa klase. Yan. Magbalik aral tayo mga mag-aaral. Ano ang ating pinag-aralan noong nakaraang talakayan? Joshua? Okay, maraming salamat. Tama. Ang pinag-aaral natin nung nakaraan ay ang mga elemento ng tula na may sukat, tugma at iba pa. Ngayon, dahil magkakaroon tayo ng bagong talakayan, syempre hindi pa muna tayo tutungo sa mismong talakayan. Tayo ay magkakaroon ng pagganyak o energizer. Para sa laro, magkakaroon tayo ng pampasiglang bilang o bubuhay sa ating mga isipan. Handa na ba kayo? Okay, mukhang handa-handa na. Maaari mo pang pakibasa ang ating pampasiglang bilang? Ang ating pampasiglang bilang ay pinamagatang ang mga bibe. Maaari mong pakibasa, Joshua? Okay, maraming salamat. Ngayon, handa na ba kayo? Kung handa na kayo, simulan natin ang energizer o ang ating pagganyak. Para sa unang katanungan, okay, mukhang si Amalia ang nauna. Kaya ang tanong para kay Amalia ay, ano ang ibig sabihin ng abot tanaw? Tama, maraming salamat. Ang ibig sabihin po ng abot tanaw ay ito ay nakikita. Sunod naman po. Ayan, mukhang si Harvey. Kaya Harvey, ang tanong sa'yo ay, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Anong ibig sabihin na to? Okay, maraming salamat. Ang ibig sabihin ng kung ano ang puno, siya rin bunga, ay kung ano ang ugali ng magulang ay maaaring maging ugali ng kanilang anak. Sunod naman. Ayan, si Jade. Jade, para sa iyong katanungan, bahag ang buntot. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng bahag ang buntot? Tama, ang ibig sabihin ng bahag ang buntot ay duwag. Sunod. Ayan, si Edmar. Edmar, para sa iyong katanungan, dumaan ang hari nagkagata ng mga pari. Pinto, mali. Okay, dahil mali ka, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Ano sa tingin mo ang sagot sa dumaan ang hari, nagkagata ng mga pari? Isiping mabuti. Ayan, tama. Ang sagot ay zipper. Sunod at panghuli. Ayan, ang panghuli ay si Ariel. Para kay Ariel, ang katanungan ay, tinuktok ko ang bangka na naglapitan ang mga isda. Ano ito? Okay, mukhang may idea ka. Anong sagot? Tama, ang sagot ay kampana. Ngayon, nag-enjoy ba kayo o naligalig ba ang iyong mga puso dahil sa ating pagganyak? Okay, maraming salamat. Ngayon, sa pagtatalakayan o sa talakayan natin, meron tayong tatlong layunin. Ang una, matukoy ang mga nilalaman ng bawat nakapaloob sa karunungang bayan. Pangalawa, napahalagahan ang mga kaalaman sa mahalagang kaisipang tinataglay ng paksa. At tatlo,
maisabuhay at may pakita ang kaalamang natutuhan ungkol sa karunungang bayan. Okay, ngayon, mukhang meron na kayo ideya tungkol sa ating talakayan, ha? Tama, ang ating tatalakayin ngayon ay pinamagatang karunungang bayan. Ngayon, guro or ginoo, ano po ba ang karunungang bayan? Maaari bang pakibasa, Amalia? Okay, maraming salamat. Ang karunungang bayan po, ito ay nagsisilbi nating paraan upang magpahayag ng mga kaisipan at ipakilala kung ano ba ang mayroon tayo bilang isang pangkat at kultura. Okay, sa atin pong karunungang bayan, mayroong mga nakapaloob na 5 karunungan. Ano-ano ang mga ito? Una, ang salawikain. Pakibasa nga, Joshua. Okay, maraming salamat. Para po sa kaalaman ng lahat, ang salawikain po ay tatandaan natin na kapag salawikain ito ay nagtataglay ng mga magagandang asal at kapupulutan ng aral katulad ng sinabi dito. Para mas lalong may maintindihan, magbibigay ako ng isang or mga halimbawa. Una, huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Ang ibig sabihin na to, huwag kang gagawa ng masama sa kapwa mo kung ayaw ka rin gawa nila ng masama. Pangalawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ibig sabihin na to, walang mangyayari kung hindi tayo mismo kikilos or kung nagdasal lang tayo ng dasal. Dapat kakibat ito ang ating pagkilos. At pangatlo, bawat isa sa atin ay arkitekto ng ating kapalaran. Ibig sabihin, tayo ang magdesisyon o tayo ang gagawa kung ano ba mangyayari sa future natin o ano mangyayari sa ating kapalaran. Pangalawa, ang sawikain. Ano ba ang sawikain? Pakibasa nga ito, Dominic. Ayan, maraming salamat. Ang sawikain po, ay ito ay mga talinhaga, ibig sabihin ng mga talinhaga o malalalim na salita na may nakatagong kahulugan. Para mas maintindihan, ito ang mga halimbawa. Ahas, nagsisilbing traidor. Alilang kanin na ibig sabihin ay utosang walang bayad. Alsa balutan, ibig sabihin ay naglayas. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang bugtong. Ano nga ba ang bugtong? Maaari bang pakibasa, Ariel? Ayan, maraming salamat. Ang bugtong po ay atin itong huhulaan kung ano ba ang hinahanap na kahulugan o inilalarawan ito. Siyempre, para tayo magkaroon ng mga ideya tungkol sa bugtong, ito ang mga halimbawa. O narito ang mga halimbawa. Una, nagtago si Pedro. Sumobra. Una, nagtago si Pedro, nakalabas ang ulo. Sa tingin mo, ano ang ibig sabihin na to, Jade? Ayan, tama. Ang ibig sabihin, ang pinapahulaan dito ay pako. Pangalawa, bumili ako ng alipin mataas pa sa akin. Ano ang sa tingin mo ang sagot, Dominic? Chinelas? Ay, okay. Mali. Sino sa tingin nyo ano sa tingin nyo ang tama? Amalia? Sombrero? Sombrero nga ba? Okay, tama. Maraming salamat. Ang tamang sagot sa bumili ako ng alipin mataas pa sa akin ay sombrero. Pangatlo, isang prinsesa nakaupo sa tasa. O alam natin ng lahat. Ang sagot ay tama. Ang sagot ay kasoy. Ngayon naman, dumako tayo sa kasabihan. Ano ba ang kasabihan? Maaari bang pakibasa, Binibining Jade? Okay, maraming salamat. Ang kasabihan po, ay nagpapakita ng mga magagandang asal. Halimbawa nito, kapag maiksi ang kumot, matutong mamanok-totok. Ang ibig sabihin na to ay matuto tayong magtiis. Pangalawa, walang umaayon ng tuwa na hindi sa hirap nagmula. O ang mga pinaghihirapan nating ginhawa ngayon o ang mga ginhawa nating naranasan ay nagsimula tayo sa hirap o dumanas tayo ng mga problema. Pangatlo, ang tunay na kaibigan sa ligaya at kalungkutan ikaw ay sasamahan. Ibig sabihin na to, maging masaya man o malungkot na pangyayari sa buhay mo, ang totoong kaibigan ay kasama mo pa rin. Sunod naman ay ang panghuli ay ang palaisipan. Ano ba ang palaisipan? Maaari mang pakibasa, Joshua? Okay, maraming salamat. Ang palaisipan po, ito ay gumigising sa utak at bilis nating mag-isip. O para mas maintindihan, magbibigay ako ng mga onting halimbawa. Una,
Ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan. Ano sa tingin nyo ang sagot? Sino maaaring sumagot? Edmar. Ayan, tama. Ang tamang sagot ay anino. Sunod naman, ang sariway tuyot na, ang maitim ay maputi na, at ang bakod ay lagas na. Mukhang mahirap to, kaya isipin nyo ng mabuti kung ano ba ang pinapatungkulan dito. Catherine? Hindi mo alam ang sagot? Okay lang, anak. Sa susunod, bawi tayo, ha? Sino sa tingin nyo ang may sagot? Okay. Amalia? Tama. Ang tamang sagot ay matanda. Yan. Ngayon, may katanungan ba kayo tungkol sa palaisipan, sa wikain, kasabihan at bugtong? Okay, kung naiintindihan ninyo, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Maaari mo bang pakibasa ang pangkatang gawain, Harvey? Ayan, maraming salamat. Ngayon, sa pagbasa ng pangkatang gawain, handa na ba kayo? At kung gayon, maaari na kayong magsimula. Para pala sa mga pagbubukod ng mga grupo, ang pangkat isa ay gagawin nila ay salawikain. Ang pangkat dalawa ay sawikain. Ang pangkat tatlo ay kasabihan. Ang pangkat apat ay bugtong. Pangkat lima ay palaisipan. Mayroon bang katanungan? Okay, kung walang katanungan, ang ating pangkatang gawain ay gagawin ito sa loob ng 30 minuto. Siyempre, sa paggawa ng pangkatang gawain, meron tayong pamantayan sa pagmamarka. Ito ay ang orihinalidad, 50 bahagdan, ayos at gamit ang mga salita, 20 bahagdan, linaw ng pagkakalahad, 20 bahagdan, at kaayusan ng grupo, 10 bahagdan na bumubuo ng 100 bahagdan. Ngayon, maaari na magsimula. Okay, maraming salamat. Dahil tapos na ang oras, ay kaya naman palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil sa mahuhusay na nagawa at lahat ay nakakuha ng mataas na puntos. Yan, ngayon, may hinihanda akong mga katanungan na may kinalaman sa ating talakayan at sariling hinuwa ang kukunin nyo dito o ibibigay ninyo. Ito ay pinamagatang hashtag sagutin mo po. Para sa unang katanungan, ano ang kahalagahan ng salawikain, kasabihan, sawikain, bugtong at palaisipan sa isang mag-aaral, guro at karaniwang tao? Okay, Ate Jam? Ayan, maraming salamat. Palakpakan natin sa Ate Jam. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. Okay, pangalawang katanungan. Sa pang-araw-araw na buhay, paano mo magagamit ang bawat karunungang bayan na ating tinalakay? Edmar? Mahusay, bigyan din natin siya ng 3 bagsak. At panghuli, kung ikaw paano mo ilalapat sa pang-araw-araw na buhay ang nilalaman at katutuhan sa karunungang bayan. Okay, binibining Ariel? Ayan, maraming salamat. Bigyan din natin siya ng 3 bagsak. Ayan, base sa mga sagot nyo, or base sa mga hinuha at paglalarawan nyo sa mga katanungan, ngayon naiisip ko o lumalabas na kayo ay may natutuhan tungkol sa karunungang bayan. At syempre, hindi mawawala dyan ang ating pagtataya. Ayan. Huwag na kayong magreklamo dahil sa pag-aaral o sa pagtatalakayan, hindi talaga mawawala ang ating pagtataya. O para sa ating pagtataya, maaari bang pakibasa, Amalia? Yan, maraming salamat. Ang ating pagtataya ay kumuha kayo ng 1 buong papel at matatapos tayo sa loob ng 30 minuto. Ngayon, magsimula na ang lahat. Ayan, tapos na ang ating oras. Lahat ang nasa likod, papunta sa harap, pakipasa inyong papel at yung nasa harap, ipapasa sa akin ang papel ninyo. Maliwanag po ba? Ayan, maraming salamat. Siyempre, bago tayo matapos, naghanda ako ng inyong takdang aralin na ipapasa sa susunod na talakayan. Maaari niyo bang pakibasa ang takdang aralin? Edmar?
Ayan, kung nabasa nyo na at naintindihan nyo na at naisulat ang takdang aralin, maaari nyo na siyang or isusunod ko na para sa mga panghuli pa nating gawain. Ayan, tapos na, di ba? Nagulat niya, bilis lang. Ayan, may mga katanungan ba ang lahat? Tungkol sa ating tinalakay? May mga natutuhan ba? Ayan, mukhang may natutuhan naman. May natutuhan naman ang lahat. Mainam kung gayon, ngayon, dito natatapos ang ating talakayan at maraming salamat sa inyo na way may natutuhan at tumimos sa bawat isipan tungkol sa ating tinalakayan o sa mga karunungang bayan. Nakapaloob dito ang salawikain, sawikain, kasabihan, palaisipan at bugtong. Excuse me po. Naway ito ay inyong dalhin sa mga susunod na araw at ito inyong maging inspirasyon sa pang-araw-araw na buhay. Muli po, ako po si Ginoong John Lester B. Reyes at maraming salamat po.